Okay, magandang gabi sa ating lahat at welcome to our Bible Study YouTube channel. And this is Pastor Rod. Our topic for tonight is ang pagpapalang espiritual. Okay. Paano ba makamit ang pagpapalang espiritual? Ang sabi sa Efeso chapter 1 verse 3 na ating pagkukunan ng ating topic ngayon. Ang sabi sa verse 3 ay, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So itong sinasabi niyang pinagkaloob din pala ang pagpapalang espiritual. Kagaya rin ng bilang anak ng Diyos, ipinagkakaloob ng Diyos ang pagiging anak natin. So ganun din, ang pagpapalang espiritual ay pinagkakaloob rin ng Diyos. So ang sabi roon, ang pagpapalang espiritual ay pinagkaloob ng Ama dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay. So paano tayo makikipag-isa kay Kristo? Sa pamamagitan ng ating pananalig sa kanyang mga aral. At kung mayroon na tayong mga aral na tinanggap, doon pa lang tayo pagpapalaing espiritual sa ating buhay. So ano ba itong pagpapalang espiritual? Ano itong dapat na makita natin? Ang sabi doon sa verse 8 ng Efeso pa rin, chapter 1. Sabi niya sa verse 8 hanggang 10. Naipadama niya sa atin, binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos natin maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isinakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang sabi nga niya ay, so ang pagpapalang espiritual ay pagkakaloob ng karunungan ng Diyos at kaalaman at pangunawa ng kanyang mga aral at salita. So para malaman natin ang mga lihim na panukala ng Diyos na nalihim sa mga taong walang pananalig or walang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat tayo'y pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa sa takdang panahon. Ito ang hindi alam ng mga taong walang pananampalataya sapagkat ang salitang iniaral sa langit ay siya ring inaral ni Kristo sa lupa. Kaya nga sabi niya doon sa Efeso chapter 1 pa rin, verse chapter 1 verse 17. Ito ang panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya. Ang sabi niya 17 to 20. At hiniling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ang dakilang Ama na napagkalooban niya kayo ng espiritual na karunungan at ng tunay na pagkilala sa Diyos. So ito rin ang pinagkakaloob ng Diyos sa tao na sisikap na malaman ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga salita. So sabi niya rito ay pinagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkilala sa Diyos. So yan ang mga espiritual na pagpapala. Lalong higit yung pagkilala natin sa Diyos. So, ang sabi niya sa 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa kanyang pagtawag sa atin. Anong inaasahan niya, no?
na pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. So mayroon palang inilaan sa atin na kanyang kaluwalhatian at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at lumuklok sa kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. So maliwanag na sa mga ito yung nilaan niya para sa ating mga hinirang. At ang sabi niya ay at ang walang hanggang kapangyarihan at niya sa atin na mga nanalig sa Kanya. So tayo may mga pananalig sa Kanya, yun ang mayroong binigyan niya ng pagpapalang spiritual. Kaya nga sabi niya sa chapter 14 ng chapter 3, verse 14. Okay. Sa chapter 3 naman ng Efeso, verse 14, chapter 3, verse 14 hanggang 19. Dahil dito, ako'y naniniklod sa Ama. Yan ang sabi ni Pablo. Na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So, yun ang pinagtutularan natin sapagkat dito maliwanag na ang aral dito sa langit at dito sa lupa ay iisa. Kaya yung aral na mula sa Ama, yun din ang inaral ni Kristo sa langit. Siyempre, ang mga anghel na nandoon sa langit. At pagdating dito sa lupa, alam mo yun din ang inaral niya. Kaya nga ang sabi niya, pag-iisahin niya sa takdang panahon. So walang pagbabago. The same aral, the same salita ang kanyang pinagtinuro. At ganoon din niya, sinabi niya yung nasa ilalim ng lupa. Kaya sabi niya, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na pagpalakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So, ang tanging ni Pablo ay ang ating buhay espiritual. Sapagkat yun nga ang pagpapala na binibigay ng Diyos, yung spiritual na pagpapala. So naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. The same pananalig sa Kanya upang ang inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Mauunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway, makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. See? So yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, may pagkaiba ang pagpapalang espiritual sa pagpapalang material. So, maunawaan ang espiritual, mauuna ang espiritual bago ang material. Sasabi nga niya roon sa verse, sa Matthew chapter 6, verse 33, ay, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagarian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. So sabi niya, kaya nga dapat mauna ang paghahari ng Diyos. Kasi nga doon tayo pagpapalain. So sa mga taong mayroon ng pagpapala sa Diyos or mayroong pananalig sa Diyos, ang dapat asahan natin yung kanyang pagpapalang espiritual. Na ang pagpapalang espiritual natatanggapin natin sapagkat sabi niya, ito'y ipagkakaloob niya. Nabibigyan niya tayo ng kabatiran. Okay, sabi niya ay at ipinalaman niya sa atin, bibigyan niya tayo ng karunungan
at kabatiran. Ibig sabihin kaalaman, kabatiran or kaalaman. So, pag mayroon na tayong karunungan ng Diyos, ibig sabihin, ang karunungan ng Diyos, ito yung kanyang mga salita na nasa atin, na ito'y ating ipinamumuhay. At pagkatapos ng pagkaalam ng kanyang mga salita, mauunawaan natin. Sapagkat hindi natin maunawaan ang kanyang mga salita kung wala siya, hindi niya ipagkaloob sa atin itong sinasabi ng pagpapalang espiritual. Sapagkat kung wala ang mga taong wala pang pananampalataya, wala talagang siyang karunungan na mula sa Diyos, kaya hindi naman talaga yun maasahan na pagpalain silang espiritual. Sapagkat ang mayroon lang pagpapalang espiritual ay yung tayong may mga pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sapagkat doon tayo bibuksan ang ating unawa at makapagpapahayag tayo ng kanyang mga salita. Kasi yung taong nung una, kahit ako ba nung una, ang kanyang mga salita ay basta binabasa ko lang ng binabasa. Pero hindi ko na uunawa ang mabuti ang tunay na kahulugan. Pero kapag naunawaan na natin, nabigyan na tayo ng pangunawa, alam nyo, napakasarap damahin na ipinakikita sa iyo ang tunay na kahulugan at ang malalim na pangunawa tungkol sa kanyang mga salita. Kaya nga ang sabi kanina na sa ating sa mga lihim na panukala ng Diyos. Kaya nga sabi nga, verse 3, nagpasalamat tayo sa Diyos Ama ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ang Ama pa rin ang nagkakaloob nito sa atin. Sapat pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. See? So, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, hindi natin matatamo ang pagpapalang espiritual kung hindi tayo nakikipag-isa sa Kanya. So, sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya sa Kanya, yun ang ating pakikipag-isa sa Kanya. Kaya nga, kung tayo nakikipag-isa sa Kanya, ang sabi nga niya, at sa atin niyang pakikipag-isa nito, isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, pinili tayo ng Diyos. Actually, yung ating napag-aralan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos ay kung ating mapansin doon na mapalad ka sapagkat pinili ka. Kaya dahil dito nga, kung tinanggap natin ang kanyang kagandahang loob ng Diyos, at kung tayo pinagpala niya dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya, kaya hinirang ka na niya. Ang totoo, kaya sinabi niya na hinirang na niya kayo bago pa nilikha ang sanlibutan, sapagkat yun ang plano ng Diyos sa lahat ng tao. Dapat pagkaisahin niya tayo, na tayo makipag-isa sa Kanya. Kaya nga lamang hindi tayo, ang mga tao, ay kulang sa pag-alam ng salita ng Diyos or hindi talaga nila hinahanap ang Diyos. Dahil yun nga, ang isang malaking kasalanan ng tao sapagkat hindi nila kinikilala ang Diyos. Kung kinikilala nila ang Diyos, sabi nga niya, kung kayo'y hinahanap niyo ako, masusumpungan niyo ako. Hindi pwedeng hindi. Talagang tatagpuin ka niya. Sapagkat alam niya kung ikaw ay naghahanap sa Kanya o hindi. Sapagkat siya ay nakatunghay palagi sa lahat ng tao. Kaya nga sabi nga niya roon sa verse 33, sa chapter 33 ng awit, magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. So alam niya, kung ikaw naghahanap o wala talaga, hindi ka lang. Kaya ang sabi sa verse 14, nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Kaya alam niya kung ikaw ay naghahanap o hindi. Kung ikaw ay nagbaliwala
So kung ikaw na ay tunay na naghahanap sa Kanya, katatagpuin ka niya. Magpapakita man siya. Yun yung ating pinag-aralan noong nakaraan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Tatawagin ka ng Diyos. Siya ang unang tatawag sa iyo. At dadalhin ka niya kay Kristo. Kapag nandoon ka na kay Kristo, turuan ka na niya. Yung mga aral na ituturo niya sa iyo. At pagkatapos noon, kung ikaw ay talagang masigasig tayo sa kanyang pag-aaral, pagkakalooban niya tayo ng pagpapalain niya tayo spiritually. At kapag tayo pinagpalang spiritual, sumusunod ang material. Yun ang tunay na talagang paraan ng tunay na tagumpay sa Diyos. Sa material, spiritual muna. Kaya nga, napakahalaga na ikaw ay pinagpala ng Diyos spiritually. Kaya sa mga mayroong na malalim na pananalig sa Diyos, kung kayo hindi pa nakakaranas nitong pagkaunawa, yung sinasabi niyang bunga ng ating spiritual na pagpapala, yung hindi pa natin naranasan yung karunungan na nagmumula sa Kanya. Yun bang pag tayo nagbabasa, hindi natin naunawaan. Dapat pag nagbabasa tayo, nauunawaan natin ang Kanyang mga salita. Hindi naman kaagad-agad na lahat, no? Kasi kagaya ko, noon pa, no? Pero ngayon, kahit hanggang ngayon, hindi ko sinasabing ako'y ganap na. Sapagkat sa everyday na ako'y nagbabasa at dito gagawa nga ako ng isang mensahe, mga bagong mensahe palagi ang binibigay niya at bagong ipinapaunawa niya sa akin. Kaya nga, napakahalaga na kung ikaw ay pinagpala ng Diyos spiritually, napakasarap sapagkat damang-dama mo na siya ay nandyan talaga sa iyo sapagkat itinuturo niya sa iyo ang lahat ng malalim na kahulugan at pangunawa sa kanyang mga salita para tayo ay makapag-isa sa Kanya at maranasan natin ang kanyang tunay na pagpapalang espiritual at pagkatapos noon ay susunod ang pagpapalang material. Amen? Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat na itinuturo mo sa amin kung papaano kami pagpapalain mo ng spiritual, Panginoon. Kung papaano mo kami, Panginoon, binibigyan ng pangunawa, kaalaman tungkol sa iyong mga salita. Sapagkat tunay nga, O Diyos, na kung kami ay palagi mong ginagabayan, katotohanan lang na kami ay iyong hinirang at kami ay isa sa mga hinirang mo para kami, Panginoon, ay bigyan ng pangunawa sa iyong mga salita at para rin naman kami, Panginoon, ay makasunod sa iyo. Kaya, Panginoon, sa lahat ng nakikiisa at nakikinig sa aming pag-aaral, pagpalain mo sila, Panginoon, spiritually. Bigyan mo sila ng pangunawa tungkol sa mga bagay na aming pinag-aaralan palagi para, Panginoon, ay maranasan din nila ang tunay na kapayapaan at kagalakan na mula sa puso na iyong ipinagkakaloob sa mga hinirang mo, O Diyos. Ama, maraming salamat sa iyo at sa iyo namin pinagkatiwala ang aming pag-aaral at ang aming mga dalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi at huwag kalimutang i-share ang ating mga napag-aaralan sa ating Bible study. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe kayo at mag-share para makarating sa malayo at maraming makapakinig sa ating pag-aaral tungkol kay Kristo para sa ating Diyos, para makilala rin naman nilang lubos ang Diyos. Salamat at hanggang sa muli bukas sa ating pag-aaral.